Tumigil ka muna. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi basta bigat lang at hindi rin ito aksidente. Para sa iyo ito at may dahilan kung bakit ang mensaheng ito ang dumating sa iyo ngayong gabi. Matagal mo nang dinadala ang isang tanong na hindi masagot ng mga taong nakapaligid sa iyo. Nakangiti ka kung minsan, tahimik ka kung minsan, pero sa loob mo ay may bahagi na pagod ng magpaliwanag, pagod ng umasa, pagod ng magtanong ng walang sagot. At narito ang totoo, may bahagi sa iyo na matagal nang naghihintay na marinig na hindi ka baliw sa nararamdaman mo, hindi ka huli, hindi ka nawawala. Manatili ka rito dahil bago ito matapos, may mga palatandaan kang makikilala, may pattern kang mapapangalanan, at may pahayag akong ipapahinga sa ibabaw ng buhay mo na hindi mo basta malilimutan. Bago tayo lumalim, gusto kong maging malinaw sa iyo kung ano ang maririnig mo hanggang sa dulo. Makikilala mo ang mga senyales na matagal nang umiikot sa paligid mo at matututuhan mo kung bakit hindi sila para takutin ka kundi para gisingin ka. Mauunawaan mo ang isang pattern na tahimik na pumipigil sa iyo kahit akala mo noon ay normal lang iyon. At bago matapos ang lahat, may tatlong bagay na gusto kong maging laman ng loob mo. Ang pagkilala, ang pag-alis ng bigat, at ang pagbabalik ng loob mo sa lugar na matagal na nitong gustong puntahan. Hindi ka napadpad dito dahil sa pagkakataon lang. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang sandali. Sa sandaling ang loob mo ay mas handang tumanggap kaysa magtanggol. Sa sandaling ang iyong puso ay hindi na gustong makipagtalo, kundi gustong makinig. May mga gabing tahimik ang paligid pero maingay ang loob mo. May mga umagang bumabangon ka na parang may bitbit na hindi mo mailagay sa pangalan at may mga oras na ang simpleng paghinga ay tila kailangan mong paghirapan kahit wala namang nakikitang laban sa harap mo. Iyan ang unang palatandaan. Hindi ka lang napapagod, may ipinapakita sa iyo ang iyong espiritu. Minsan gumigising ka sa parehong oras sa gabi. Halos pareho ang bigat sa dibdib. Halos pareho ang damdaming parang may tumatawag sa iyo. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Mula sa loob. Hindi mo man ito laging maipaliwanag, alam mo ang pakiramdam na iyon. Nakahiga ka pero hindi ka pahinga. Tahimik ang silid pero ang puso mo ay parang may dinidinig na hindi naririnig ng iba. At ang totoo, may mga gabing iyon na hindi para guluhin ka, kundi para paalalahanan ka na may bagay sa loob mo na ayaw ng manatiling tulog. Maaari ring napapansin mo na biglang may alo ng lungkot o bigat na dumarating ng walang malinaw na dahilan. Maayos ang lahat sa paningin ng iba, ngunit sa loob mo ay may biglang lamig, may biglang paghina, may biglang pananahimik na hindi mo hiningi. Nauupo ka, napapatingin sa malayo at sinasabi mo sa sarili mo, ano na naman ito? Ang sagot ay ito, hindi ka sinusubok ng kawalan ng dahilan. May pinaparamdam sa iyo na mas malalim kaysa dahilan. May mga usapan din na dati ay mahalaga sa iyo, ngunit ngayon ay parang maririnig mo na lamang bilang echo. Mga pangakong minsan ay pinanghawakan mo, mga paliwanag na dati ay sapat, mga relasyon na minsan ay may init,
pero ngayon ay tila may pagitan na hindi mo kayang takpan. Nakangiti ka pa rin minsan, pero sa loob mo ay may tahimik na linya na nagsasabing, hindi na ako umaayon dito. Iyan ay hindi pagiging malamig. Iyan ay panimulang paggising. At marahil napansin mo rin ang paulit-ulit na mga bilang, mga biglang pagkakatugma, mga sandaling parang may sumusulyap sa iyo mula sa likod ng karaniwan. Tumingin ka sa orasan at pareho ang mga numero. Nakakita ka ng mensahe sa tamang oras. May narinig kang salita na parang sumasagot sa tanong na hindi mo pa binibigkas at doon ka unti-unting humihinto dahil may bahagi sa iyo na alam na hindi ito basta ingay, may binubuo. Hindi problema ang mga palatandaang ito. Hindi ito tanda na may mali sa iyo. Mas madalas, ang mga ito ay mga kumpirmasyon na may dumarating, may gumagalaw, may nililinis ang daan sa loob mo bago pa man ito makita sa labas. Ang una mong akala ay kabigatan, pero ang totoo ay paggising. Ang una mong akala ay pagkaantala, pero ang totoo ay paghahanda. Ang una mong akala ay pagkabigo, pero ang totoo ay pag-aatubili ng lumang anyo na tuluyang bitawan ka. Huminga ka muna kasama ko. Hayaan mong lumubog ito sa bahaging matagal ng pagod. Sa mismong katahimikang iyon, may mas malinaw kang maririnig kaysa sa lahat ng ingay na sinubukan mong pasanin. Kung may isa man sa mga palatandaang iyon na tumama sa iyo, kung may bahagi ng loob mo ang bahagyang bumitaw habang pinakikinggan mo ito, itype mo ang bilang 888 sa mga komento. Ang mga daliring nagtatype nyon ay parang tahimik na pagsang-ayon ng iyong espiritu. Iyon ang numero ng pag-apaw at minsan ang unang tagpo ng pag-apaw ay hindi dagat. Ito ay isang simpleng oo. I-type mo ang 888 pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Ngunit may mas malalim pa kaysa rito dahil ang mga palatandaan ay hindi pa ugat at ang ugat ay hindi pa ang buong kwento. Sa ilalim ng mga ito ay may isang pattern na matagal nang gumagalaw, tahimik, paulit-ulit at mas matindi kaysa sa mga sintomas na nakikita mo. Ang pattern na iyon ay ang pag-urong ng sarili mong tinig tuwing napapansin mong may bigat ang kapaligiran. Ito ang ugaling magbantay bago ka pa makaramdam, magpaliit bago ka pa masaktan, at magtimpi bago ka pa maunawaan. Hindi mo ito pinili ng basta-basta, natutuhan mo ito dahil may bahagi sa buhay mo na nagsabi na mas ligtas ang maging maingat kaysa maging totoo. Kaya sa maraming sandali, hindi ka basta nagsasalita. Sinusukat mo muna ang hangin, hindi ka basta umaabot. Tinitingnan mo muna kung may pagtanggap ba. Hindi ka basta humihiling. Tinuturuan mo ang sarili mong maghintay hanggang sa ikaw na mismo ang mapagod sa sariling pag-iingat. At habang ginagawa mo iyon, ang loob mo ay unti-unting nasasanay sa isang anyong hindi na ganon kabuhay, hindi na ganon kasalita, hindi na ganon katiwala. Ito ang dahilan kung bakit kahit may mga magagandang bagay na dumating na sa iyo, may bahagi ka pa ring parang hindi makapaniwala. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil kulang ka, kundi dahil matagal kang tinuruan na ang pag-asa ay dapat laging may takip, laging may bantay, laging may posibilidad ng pag-urong. Kaya ang iyong puso ay natutong humawak ng mahigpit at bitawan ng dahan-dahan kahit sa mga bagay na dapat sana ay malaya. At may kapalit ang ganong pamumuhay. Kapag matagal kang nasa loob ng pattern na iyon, napapagod kang magpaliwanag sa sarili mo, napapagod kang mamili ng mga salitang ligtas, at napapagod kang maging tao na laging may iniingatang bahagi. Ang kapalit ay hindi lang pagod. Ang kapalit ay ang unti-unting panlalamig ng tinig na dapat sana ay maluwag, malinaw at buo. Ngunit may isang antas pa sa ilalim nito. Stay with me dahil dito natin makikita ang ugat na minsan ay hindi napapangalanan pero laging nararamdaman.
Isipin mo ang isang bakuran sa loob ng isang lumang bahay. May pinto ito na matagal nang binubuksan ng maingat, may hangin na pumapasok at umaalis, may mga yapak na paulit-ulit na dumadaan sa parehong daan hanggang ang lupa ay matigas na sa pag-aabang. Nasa loob ka ng bakurang yon ng matagal at tinakala mong yon na ang kabuuan ng mundo mo. Sa bakurang iyon, may isang puno. Noong una, bata pa ito at payat, handang sumibol, handang lumaki, handang itaas ang mga sanga nito sa araw. Pero sa paglipas ng panahon, may mga bagay na ginawa sa paligid nito. May inilagay na mga anino sa ibabaw nito. May mga harang na nagdikta kung hanggang saan lang dapat ang taas. May mga tinig na paulit-ulit na nagsabi na mas mabuti kung mananatili itong mababa. Mas mabuti kung hindi ito lalampas sa nakasanayan. Mas mabuti kung hindi ito makikitang masyadong buhay. Iyon ang anyo ng sugat na hindi mo laging tinatawag na sugat. Hindi ito dumating na may malakas na sigaw. Dumating ito na parang pag-aayos, parang pag-iingat, parang pagtutuwid. Ngunit habang tumatagal, natutunan ng puno na huwag humingi ng hangin ng todo, huwag umunat ng todo, huwag mag-abot ng lampas sa limitasyong itinuro sa kanya. Kaya ang mga sanga ay naging mas maingat kaysa masaya. Ang ugat ay naging mas tahimik kaysa masigla. At ang buong puno ay natutong mamuhay na parang sapat na ang mabuhay nang hindi lubusang yumayabong. Ngunit hindi iyon ang orihinal na disenyo. Hindi kailanman iyon ang orihinal na tawag sa iyo. May mga pagkakataong may sinabi sa iyo noon, direkta man o hindi, na kailangang maging maliit ka para maging tanggap. Kailangan mong maging tahimik para maging ligtas. Kailangan mong maging maaliwalas sa iba para hindi ka ituring na pabigat. At dahil mahalaga sa iyo ang ugnayan, sinunod mo iyon. Pinrotektahan mo ang sarili mo gamit ang pag-urong. Inalagaan mo ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkukubli. Kaya kung minsan ang iyong tinig ay nagiging katulad ng punong iyon sa liwanag ng hapon, naroon, buhay, ngunit parang nagdadalawang isip, lumawak. Hindi ito dahil walang lakas sa loob mo. Ito ay dahil matagal kang itinanim sa isang lupaing may takot. At ang takot ay may kakayahang turuang huminto ang kahit pinakamalakas na ugat. Pero ang ugat, kapag naaalala nito ang tubig, ay nagsisimulang kumilos muli at naroon ang pagbabago. Dahil may sandali na ang puno ay hindi na kayang magkunwaring normal lang ang lahat. May sandali na ang mga sanga ay may marahang panginginig, hindi ng pagkasira kundi ng pagbabalik. May sandali na ang hangin na dati ay kinatatakutan ay nagiging paalala na maaari pa palang gumalaw ang mga dahon at ang parehong bakuran na tila kulungan ay nagiging lugar ng muling pag-alala. Umupo ka sa pag-unawang ito sandali. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong makaunawa ng mabilis. Hayaan mo lamang na makita mo ang larawan dahil ang larawan ang sisimulang magsalita sa bahaging hindi tinatablan ng paliwanag. Kung ang larawang iyon ay tumama sa isang bagay na hindi mo masabi ng buo, kung may lumitaw na bigat at liwanag ng sabay sa loob mo habang pinakikinggan mo ang puno at ang bakuran, itype mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Hindi ito pagtatanghal, ito ay pagkilala. Kapag isinulat mo yon, parang pinapirmi mo ang sandaling alam mo ng totoo. I-type mo ito, pagkatapos ay bumalik ka sa akin. At ngayon, sa sandaling nakita mo ito, may pagbabalik na magsisimula. Hindi pagbabalik sa dati, kundi pagbabalik sa totoo. Hindi pagbabalik sa dating pagkubli, kundi pagbabalik sa pagtanggap ng liwanag na hindi mo na kailangang ipagpaumanhin. Ang pagbabalik ay hindi listahan ng mga pinipilit mong gawin. Ang pagbabalik ay pagpayag na tumigil sa pakikipaglaban sa kung sino ka sa loob. Ang pagbabalik ay hindi paglikha ng bago sa pamamagitan ng pilit. Ito ay pag-uwi sa isang bagay na matagal nang naroon, ngunit natabunan lang ng ugali ng pag-iingat. Hindi mo kailangang patunayan ang pagdating na ito. Hindi mo kailangang magmukhang handa para maging handa.
Ang kailangan mo lamang ay tumigil sa paghawak ng sobrang higpit sa lahat ng bagay na dati mong inakalang siyang nagliligtas sa iyo. May mga hawak na hindi naman pala nagpoprotekta. May mga hawak na nagsasara lamang ng dugo ng iyong pag-asa. At ngayon, dahan-dahan may pahintulot kang kumalas. May simpleng disiplina sa pagbabalik na ito. Sa unang sandali ng araw, huwag mo munang balikan ang bigat ng mga pangalan ng kahapon. Sa halip, pakinggan mo ang katahimikan bago kalapitan ng mundo. Ituwid mo ang iyong dibdib. Pahupain mo ang iyong balikat. Sabihin mo sa sarili mo nang hindi malakas, narito ako, hindi ako nagtatago sa araw na ito. Iyon ang iyong unang pag-aayos. Hindi ito malaki sa tingin ng iba, pero sa loob, malaki ito. Sa ikalawang sandali naman, bago ka pumasok sa mga lugar at tao na laging humihingi ng kaunti pa sa iyo, tanungin mo ang iyong sarili kung alin ang tunay na iyo at alin ang natutunan mo lang bilang depensa. May mga salitang hindi mo kailangang sabihin. May mga pag-apruba na hindi mo kailangang hingin. May mga paumanhin na mas mabigat pa sa katotohanan. Kapag naramdaman mong bumibigat ang loob mo, iyon ang senyales na may dala kang hindi mo na kailangang dalhin. At habang ginagawa mo yan, huwag mong hanapin ang pagbabago sa pamamagitan ng paghabol. Hanapin mo ito sa pamamagitan ng pakikinig. Alagaan mo ang dumarating. Igalang mo ang marahan. Huwag mong pilitin ang sarili mong maging malakas sa paraang nakakalimot umiyak. Hindi iyan lakas. Ang tunay na lakas ay ang pagiging totoo habang nananatiling bukas. Kung may dumaang sandali sa iyo ngayon na tila may pumirmi sa loob, kung ang larawan ng bakuran at ang puno ay nag-iwan ng tahimik na marka sa iyo, ipahinga mo muna yon. May mga katotohanang lumalalim lamang kapag hindi mo agad pinipilit na tapusin ang mga ito. At kung may isang tao na biglang pumasok sa isip mo habang sinasabi ko ito, huwag mo agad isantabi. Maaaring iyon ang taong tahimik magdala ng pagod, lihim na nagdarasal kahit hindi nagsasabi, o matagal nang nakatayo sa isang postura na walang nakakakita. Maaaring iyon ang mukha ng isang taong laging nagpapalakas sa iba habang sa loob ay tahimik ng kumikirot. Isang taong may mabigat na mata, maingat na puso, at pagod na hindi niya laging mabigkas. Kung may ganoong tao ang sumulpot sa isip mo ngayon, ibahagi mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi bilang mungkahi, bilang paghatid. Tulad ng isang sulat na naihatid sa tamang kamay, sa tamang oras, dahil may mga salitang hindi para itago, kundi para makarating. Bago tayo dumulog sa huling selyo, sabihin mo sa loob mo ang isang simpleng oo. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa alam mo na noon pa man, hayaan mong ang iyong like ay maging amen na walang salita. Hindi bilang-bilang, hindi bilang sukatan, kundi bilang tahimik na pagsang-ayon na ang pangalan ng naranasan mo ay tama ang pagkakabanggit. At bago ko tapusin, gusto kong ihinto mo sandali ang lahat ng panloob na ingay. Huminga ka. Pahintulutan mong manatili ang natanggap mo. Hindi lang sa isipan, kundi sa bahaging mas matagal nang naghihintay marinig ang ganitong uri ng katiyakan. Ang isang taong pinararating nito ay hindi na palaging magkakaila sa sarili. Ang isang taong pinararating nito ay hindi na laging yuyuko sa dating takot. Ang isang taong pinararating nito ay marunong nang tumanggap nang hindi nang hihingi ng paumanhin. Ang isang taong pinararating nito ay nakatayo na sa liwanag ng sariling katotohanan. Sa lahat ng dako, may mga puso ring kasabay mong nakikinig ngayon. Mga pusong hindi maingay pero tapat, mga pusong pagod na sa pag-iingat at handa nang tanggapin ang sinabi sa kanila sa katahimikan. Hindi ka nag-iisa sa pagkarinig na ito. Kasama ka sa isang pagtatakda na hindi sumisigaw, ngunit totoo. Selyado na ito. At ngayon, bago magsara ang lahat, alalahanin mo ito. Hindi ka dinala sa sandaling ito upang manatili sa lumang bigat na matagal mo nang pinasan.
Dinala ka rito upang makakita, upang makilala at upang tumayo sa isang katotohanang mas matatag kaysa sa takot na matagal nang umuukit sa loob mo. Ang lahat ng hindi mo maipaliwanag noon ay hindi pala para lituhin ka lamang. Ang pagkaputol ng sigla sa ilang araw, ang biglang pagsikip ng dibdib sa gitna ng tahimik na umaga, ang kakaibang lungkot na dumarating na parang aninong walang pinanggalingan, ang panibagong katahimikan sa mga bagay na dati mong pinapanghawakan, lahat ng iyon ay naglalantad sa iyo ng katotohanan na may lumalapag na pagbabago sa ilalim ng iyong buhay. Hindi ka sinisira ng paggalaw na ito, inihahanda ka nito. Hindi ka tinatanggihan ng liwanag na hindi mo pa buo ang pagkaunawa. Tinatawag ka nitong maging mas totoo kaysa sa mga lumang paraan ng pagtatago. Kaya huwag mong tawaging kabiguan ang mga gabing hindi mo kayang ipaliwanag ang sarili mo. Minsan, ang hindi maipaliwanag ay ang pinakaunang anyo ng pagdating. May mga tao na sasabihing sobra kang malalim. May mga tao na sasabihing masyado kang tahimik. May mga tao na hindi kailanman makikita ang bigat na araw-araw mong binubuhat sa ngiti, sa trabaho, sa pagharap, sa pag-ayos ng sarili bago ka pa makita ng mundo. Ngunit ang mas mahalaga ay ito, nakita ka na ng katotohanan at hindi ka nito nilampasan. Ang mga palatandaan ay dumating bilang mga pinto. Ang pattern ay dumating bilang ugali ng pag-iingat. Ngunit ang ngayon ay dumating bilang pagtawag sa iyo na hindi mo na kailangang muling hanapin sa labas ang bagay na matagal nang naghihintay na manumbalik sa loob. Kaya huminto ka muna sa pagpapatunay ng sarili mo sa bawat makikitang mata. Huminga ka. Hayaan mong ang bigat na iyon ay bahagyang bumaba sa sahig ng iyong puso. May mga sandaling ang pinakamalakas na kilos ay hindi ang pag-abante. Ito ay ang pagtigil sa pagtutol. Kung ang mga salitang iyon ay tumama sa iyo, kung may bahagi sa loob mo ang sumang-ayon ng hindi nagsasalita, i-type mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Hayaan mong ang pagkilala ay magtanda sa iyo ng tahimik, ng buo at ng walang pag-aalinlangan. I-type mo ito pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Ito ngayon lumalalim pa tayo dahil may pag-uwi na gustong mangyari sa iyo. Hindi ito pag-uwi sa nakaraan. Ito ay pag-uwi sa bahaging matagal nang nakatago sa ilalim ng pag-iingat, sa ilalim ng pagod, sa ilalim ng mga salitang ayos lang ako, na matagal mo nang sinasabi kahit hindi na ganoon ang totoo. Ang pagbabalik na ito ay hindi nagsisimula sa ingay. Nagsisimula ito sa isang tahimik na pagtanggap na hindi mo na kailangang bantayan ang lahat ng bagay na may matagal ng intensyong bumuhay sa iyo. May mga pader na itinayo mo upang makaligtas. Ngayon, ang mga pader na iyon ay hindi ka na pinoprotektahan. Pinipigilan ka na nilang makahinga ng buo. Kaya sa bawat sandali na nararamdaman mong muli kang nasasakal sa dating anyo ng pag-iingat, alalahanin mong hindi iyon ang iyong tunay na pagkatao. Isa iyong dating kasangkapan. Isang lumang paraan ng pagprotekta sa isang puso na minsan ay napagod sa sobrang pag-aasikaso sa sakit ng iba at sa inaakalang panganib ng sariling katotohanan. At dito nagsisimula ang tunay na pagkalas, hindi sa pagsabog, hindi sa dramatikong pag-alis, kundi sa isang marahang pagmulat na nagsasabing, hindi ko na kailangang mabuhay, na parang laging may babalikan akong takot. Iyan ang simula ng isang malalim at tahimik na paglaya. Kapag naramdaman mo ang paglaya na iyon, huwag mo itong itaboy. Huwag mong sabihing hindi pa ito sapat para sa iyo. Ang totoo, ang isang pusong matagal na ikinulong sa sariling pag-iingat ay kailangang matutong maging komportable sa liwanag ng paunti-unti gaya ng lupaing matagal na natakpan, ngunit handa ng tanggapin ang ulan. At sa sandaling iyon, may mga bagay na mawawala ang bigat. Ang mga salita ng ibang tao ay hindi na agad magdidikta ng iyong direksyon.
Ang tahimik na pag-aalinlangan sa sarili ay hindi na agad magiging batas. Ang lumang paniniwala na kailangan mong laging magpaliwanag bago ka paniwalaan ay unti-unting mauubos ang lakas. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang bawat sugat para maging totoo. Hindi mo kailangang ilantad ang lahat para masabing malaya ka na. Ang kalayaan ay minsan isang pribadong paglipat ng loob, isang pagtugon na naririnig lamang sa pagitan mo at ng Diyos, sa pagitan mo at ng iyong pinagmulan, sa pagitan mo at ng tinig na matagal nang tumatawag sa pangalan mo. At marahil, yan ang pinakabanayad, ngunit pinakamakapangyarihang bahagi ng lahat. Ang iyong buhay ay hindi nakapirme sa anyong kinalakhan ng takot. May mas mataas na larawan para sa iyo, at ang larawan na iyon ay nagsisimulang bumalik sa linaw, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil handa ka ng tumanggap. Sa loob ng katahimikan na ito, pakinggan mong mabuti. Hindi ka nawawala, hindi ka nahuhuli, hindi ka napagod ng walang saysay. Ang lahat ng ito ay bahagi ng pag-aayos ng isang landas na matagal nang may pangalan, kahit noong una ay hindi mo pa iyon nakikita. Kung may isa pang tumindig sa isip mo ngayon, isang tao na may parehong pagod, parehong tahimik na lakas, parehong mga mata na tila laging may hinahanap na hindi niya masabi, huwag mo siyang baliwalain. Maaaring siya ang taong matagal mo nang gustong alagaan, ngunit hindi mo alam kung paano. Maaaring siya ang taong nakangiti, habang may bitbit na hindi binabanggit. Maaaring siya ang taong naroon sa iyong puso ngayon, dahil ang mensaheng ito ay para rin sa kanya. Ibahagi mo ito sa kanya bilang pag-abot, hindi bilang pag-anyaya. Bilang pagdadala, hindi bilang pag-aanunsyo. May mga salita na hindi lamang dinirinig, ipinapasa rin ang mga ito sa kamay ng pag-ibig, sa kamay ng pagkalinga, sa kamay ng isang taong handang maging tulay. At kung may isang simpleng pagsang-ayon na nais mong iwan bago tayo tuluyang magtapos, gawin mong tahimik ang iyong loob at matapang ang iyong pagkilala. Hayaan mong ang iyong like ay maging amen na walang salita. Hindi bilang sukatan, hindi bilang kundi bilang payapang pagsasabi na ang narinig mo ay tumama sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pag-alala. Ngayon, bago ko itanyag ang huling selyo, huminga ka ng mas mabagal. Pahintulutan mong tumahimik ang mga lumang boses na nagdidikta sa iyo na laging maging maliit. Hindi mo kailangang makipagtalo sa kanila. Ang kailangan mo lamang ay piliin ang mas totoo. I-type mo ang mga salitang ako ang handa sa mga komento. Huwag mo itong ituring na healing. Ituring mo itong pagpapatibay. Ang mga salitang iyon ay hindi nagsasabi na wala ka nang dinadala. Nagsasabi sila na hindi ka natatahimik sa harap ng lahat ng iyon. I-type mo ito ng dahan-dahan, pagkatapos ay bumalik ka sa akin. At ngayong nandito ka na sa dulo ng pagdinig na ito, biniyayaan ka na ng pag-alaala na ikaw ay may tatag na hindi na kailangang patunayan. Biniyayaan ka na ng katahimikang hindi na kailangang ikahiya. Biniyayaan ka na ng panibagong pagtingin sa sarili na hindi na alipin ng lumang takot. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay pinararangalan, ikaw ay inaangat, ikaw ay hindi na lamang nakikibaka. Ikaw ay itinataguyod, ikaw ay hindi na lamang naghihintay, ikaw ay inihahanda, ikaw ay hindi na lamang naglalakad sa dilim, ikaw ay tinatawagan palabas dito. Sa sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng parehong paggunita, parehong katahimikan, parehong pagpapatahimik ng lumang takot. Hindi ka nag-iisa sa pagdating na ito. Bahagi ka ng isang pag-aalay na hindi maingay pero totoo, hindi pansamantala pero buhay, hindi lang para sa iyo kundi para sa marami pang tahimik na nakikinig ngayon, nakaselyo na ito. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon.
Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.